guys, welcome sa Tupa Shop for today's video, no. So, magtuturo muna ako ngayon kung paano mag-backlash nitong Tupa CO2 non-low back natin, no. So, ito po siya. So, kadalasan ho kasi nagkakaroon ho ng singaw po ito, no. So, ang piyesa niyan sa loob, ito, yung ganitong O-ring, yan, yun ho talaga ang kadalasan na nasisira sa loob. So, may replacement na naman po niya. Napakasimple lang ho itong i-repair nitong CO2 non-blowback natin, no? So, next. May mga customer ho nagko-comment yung mga pistol nila pag dumadating ho sa kanila at bakit daw po may CO2 nakakabit. Okay? So, ang sagot ho namin dyan, nire-refill ho namin ito para ho, sigurado ho kaming walang singaw. So, minsan, may mga customer ho na pagdating dun sa kanila, bakit wala na hong laman. So, ang sagot ko po dyan, siyempre ho, pagdating ho dito, walang ho singaw. Pwede ho kasi ang nangyayari dyan dahil malakas ho yung pressure nito. Yung stock O-ring ho, yung or gasket, sinisira niya, no? So, wala ho kaming control dyan. Ang pwede lang ho gawin ng shop is i-repair. Okay? So, hindi ho natin nakokontrol yung pagkasira ng ng O-ring, hindi ho namin nakokontrol yan. So, ang gagawin lang ho, talaga lang ho namin, i-repair siya. No? So, kaya gagawin ko tong video na to doon sa mga gustong malaman kung paano baklasin ito, no? So, napakasimple lang po to i-repair, no? O-ring lang, saka yung gasket na ganito. Yan lang, itong dalawang piyesa nito, ito lang ang kadalasan ang nasisira, no? So, kasi hindi, ang CO2 ho talaga malamig, malakas ho yung pressure, kaya nga ho nasa 500 FPS to no? So, talagang masisira at masisira yan. Hindi yan pagkabili mo hindi masisira agad. So, kami ho, sa part ho namin, talagang, ang pwede lang ho namin gawin is, i-repair, pwedeng ibalik. So, kaya to gagawin ko tong video to para may knowledge ho kayo kung paano i-repair, ha? So, kasi hindi talaga ho natin nakokontrol talagang kahit naman ho sa PCP, dahil pressure yan, nasisira at nasisira ang mga gasket, nagkakaroon ho ng singaw. So, ang pwede lang ho talaga natin gawin is i-repair, okay? So, yun. So, babalikan ko kayo. Baklasin ko to, ibibideo ko para matuto ho kayong pagbaklas. Napakasimple lang ho nitong CO2 non-blowback natin ayusin, no? So, sana nasagot ho namin yung mga nagko-question bakit may CO2, bakit may singaw. So, hindi talaga ho namin nakokontrol yung pagkasira nito na Tupa CO2 ba't nagkakasingaw, no? So, ang gawin na lang namin, ituturo ho namin sa inyo kung gusto nyong baklasin para sa inyo po itong video na to, no? So, balikan ko po kayo mga bossing ko. So, ito na yung Tupa CO2 non-blowback natin. So, babaklasin na ho natin to, ano? So, start tayo dito sa harap, no? So, ito is T9 ang sukat nito, no? So, ito yung kakasya dito. So, tanggalin nyo lang. May tornilyo dito sa harap. So, hawakan nyo muna. Yun, tumalsik bigla, no? So, nilain nyo lang yan. Tapos, may pinhook doon. Ito po yung parang pinaka-pin niya. Tulak nyo lang palabas. Tabi muna natin yan. Okay. So, ayan. Natanggal na natin. So, tulak nyo ng konti ito. So, yun lang. Natanggal na natin yung taas niya, no? So, tinulak ko lang pa ganun, tapos angat ang gagawin natin, no? So, ito, diretsong tanggal lang to, ha? Tatanggalin nyo lang, tapos tabi nyo muna dyan. So, wala ho kayong gagawin dito. Okay? So, yan siya. So, may mga tornilyo. 1, 2. Tanggalin nyo to.
yung grip. So, yun ang makikita nyo. Ilan niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tornilyo. So, tayo ng maliit. So, ito pwede nyo rin tanggalin muna. Itong magazine cuts niya. Ay, sorry. So, angat nyo lang po ito. Tayo yun. Para mabuksan. Ito lang. So, itong part na to, itong trigger na to, huwag nyo na hong gagalawin. Kasi pag natanggal ho yung spring ng trigger, napakahirap hong ibalik nyan. Huwag nyo nang galawin yan. Ngayon, ang position nito, halimbawa, biglang nawala itong position na to, ang lagi nyo titignan, ito po yung parang may, yan, yung part na yon nakapataas siya ha. Ganyan, hindi po pwedeng pa ganyan. O lumiguide naman dun sa kabila. Nandito lang yan. Sa part na yan, yan. Ay, nahulog. So, yan. Sana makita sa camera. Yun, nandito sa part na to, no? So, ang sira, ito to. Ito, nandito yung O-ring at yung gasket niyan. So, tatanggalin mo muna to. May spring ho dito ha. Dahan-dahan na ho kayo. Ayan. May spring yan. Diyan. So, dahan-dahan yung ho tatanggalin. So, angat nyo ng konti. Tapos, hahawakan nyo ho dito para hindi ho tumalsik at nahirap yung spring niyan. So, yan. Yan lang siya, yun, no? So, yung spring niyan dito sa ibabaw. Okay? So, may maliit pa rin na part yan. Ito, iwasan nyo hong mahulog. Yan. Okay? So, balik nyo lang yan dyan. Para yan sa bala, sa bibi. So, yan. O, tabi muna natin. Yun. Hulog na. So, tabi muna natin tong part na to. Okay? So, pagpabalik, ganyan ha. Itong side na to, nasa barrel. Ito, nandito sa loob. Yan. Okay? So, tabi muna natin. So, yun, may pin yan dito dalawa. So, tanggalin nyo muna. Mababaklas nyo yan. Okay? So, ito yung main na part nitong CO2, no? So, ito lang yung piyesa sa loob. So, meron yan dito sa loob na parts pa. Isang piyesa pa rin. So, ganyan lang ho yan. Tanggalin nyo muna. So, yan lang. Ang parts niya, no? So, baklasin na natin para makita niyo yung loob. Okay, so, flat. So, napakasimpleng piyesa lang, no?
So, may spring. Ayun, yung o-ring sumama na, no? So, ito medyo, ayun, no? Mapapansin nyo. Iba na yung shape niya. Yan, kita nyo, ayun, yung part na yon. So, talaga yan, is hindi natin nakokontrol talagang namamaga siya or minsan nagka-crack po yan dahil dun sa pressure ng CO2. So, re-replace lang natin yan. So, meron isa pang part, yung gasket, yung puti. Ito, to. So, yung gasket na puti, yan. Yan, dito sa loob yan. Okay? So, pag mafe-feel nyo parang maaligas-gas or yung parang masikip, tulak lang natin yan. So, yun. Andito yan sa part na yan, no? So, napapalitan din yan. So, ang gagawin nyo po muna, huwag nyo po ito muna basta-basta palitan, no? So, okay. So, ang gagawin nyo muna, ito munang o-ring itong sa kabila, ang papalitan nyo. Okay? So, ito muna. Saka nyo to. Halimbawa, may singaw pa rin, pinalitan nyo yun. So, ito na yung time na para check nyo to. Okay? So, dapat kasi maganda ang play nito eh. Ayan. Ito, okay to. Hindi pa ganun kasikip. Meron kasi akong na-encounter. Ang sikip, hindi ko ma-push dito. Kasi tanda nyo, may spring sa loob, di ba? So, gumaganyan yan. Gumagalaw yan. Para yung hangin, dito nag-release yung hangin na. Okay? Next, kuha tayo o-ring. So, ito. Ang size pala nitong o-ring ito is 16 by 1.9, no? Just in case. 16 by 1.9 yung size nito, no? So, pwede rin yung, halimbawa, kung kayo bibili, pwede rin naman, ho, no? Basta yun yung sukat niya, 16 by 1.9. Okay, so, replace na natin. Balik na natin yon. Okay. So, may slot yan. So, ito pala, may gasket din dito sa baba. Okay? So, ito, hindi naman to basa-basa nasisira. So, ang pagbabaklas din naman po niyan, may, no? Kita nyo parang may slot doon sa both side. Flat lang ho, na medyo makapal. Ikot nyo lang po yan. Ang parts naman yan, akong gasket. Ito pala. Ganito yung klase ng gasket niyan dito sa baba. Yan, no? So, dito yan. Pero hindi naman ho basa-basa nasisira yan. Okay? So, meron din tayo sa shop niyan. Talaga ang may nasisira is yung o-ring. Kita nyo yung diferensya. Sana makita sa camera. So, ito is yung nasira na. Okay? Ito yung bago. So, ito yung papalit natin. So, balik na natin yon. Okay? So, yun lang. Ganun lang, napakasimple. Balik natin to. So, yun yung lock niya. So, yun lock, spring. Mo lang. Dapat check nyo ho kung maganda yung pagbalik ha. Yung thread natin. So, yun. Okay. So, balik na natin.
Ito yung para sa CO2. Matanggal. No, balik lang natin ganyan doon, balik yung pin. So yan, balik na natin to. No. Yung anggulo ha, para hindi ho kayo mahirapan magbalik. So balik na natin yung safety nya. Okay, so yun na, balik na natin. Okay, so tatlong parts lang ang meron nito. Okay, so ayan, pagdikit-dikitin ko. So, just in case. Pero, number 1 na kadalasan nasisira, itong O-ring. Okay? So, tatlo lang yan. So, yan lang ang repair kit nitong CO2 na niloba ko natin. Okay? Nakasimple lang. So, check nyo yung mga kung nasa tamang posisyon para maganda ho yung fit. Okay. Yeah. Okay. So, balik lang natin to. So, pag ganyan ho, ito may guide din yan. So, ayan. Pasok nyo lang yan. Okay. So, balik na ho itong upper slide niya. So, pag ganyan. Tapos, tulak nyo po konti. So, balik nyo lang yung pin. Yeah. Buo na. So, balik natin yung spring. Okay, testing. So, itong ginagamit ko, ito yung reusable. Para hindi sayang kasi minsan yung try and error natin. Sayang pag ito, CO2 na disposable. So, meron kami dito yung refillable. So, itong CO2 na to, so, ito din, madalas nasisira ito. May mga gasket din sa loob. So, pinapalitan ko. So, ayan. Sample ha. Ito yung para doon sa ating refillable CO2. So, kita niyo yung
laging ito nasisira doon. Siyempre kasi yun nga ang explanation ho dyan. Yung CO2 ho kasi talagang nakakasira minsan ho ng mga gasket. So ito yung lagi kaka-replace ko na naman ito. So yan. Okay? So yan po. Pinakita ko lang sa inyo. Dahil nga sa lakas ho nitong CO2. Okay. So, wala akong naririnig na hangin. So, try natin. Okay. So, wala na ha. O, yan. Okay. Check natin yung chrono. So, ito, balik tayo. So, ilo-load ko na ito. Titesting na natin using CO2 refillable natin, no? So, tingnan natin kung anong FPS niya. 554, 537, 538, 561, 552, 522, 533, 541, 522. So, ayan. Na-solve na natin yung problema nito. Napakasimple lang ho nung pagre-repair nitong Tupa CO2 non-blowback natin. So, yun lang po. Maraming salamat.